Good morning mga ka-sisters. Ngayon ay dito ako sa labas ng aking bahay kung saan ay dito ako lagi nagluluto. Wala pa rin ako nagbablog, ay dito pa rin ako nagluluto araw-araw. Ayan mga ka-sisters, dahil sa may nagtanong sa akin na bakit wala daw akong kusina. Samantalang nakikita po ninyo na ako naman ay may bahay na konkreto. So ayan. Ngayong araw ipapakita ko sa inyo yung totoo, yung reality. Bali, iikot natin yung ating camera doon sa bahay ko na pinagawa at hanggang dito sa labas, at para malaman ninyo kung bakit wala akong kusina. Ayan. So ayan mga ka-sisters, iikot natin yung ating camera para makikita ninyo kung ano yung tunay na ginagawa ko araw-araw. Ayan mga ka-sisters, yung aking bahay na pinagawa. So papasok tayo dyan para malaman nyo kung may kusina ba talaga ako o wala dyan. So bali dalawang bahay ang inyong makikita, yung bago. Ayan yung bagong pagawa at saka itong may luma. Kasi may kwento yan mga ka-sisters. Itong luma na to na bahay, ayan po ay may nagrenta sa akin dito na DPWH na gumagawa ng kalsada dito sa amin, malapit talaga dito sa amin. So yung area ko na to ay walang kaayos-ayos, bali yung lupa na yan ay halos puro bato pa yan. Bali nag-usap kami na aayusin nila yung lupa ko, tapos titira sila dito, tapos gagawa sila ng opisina nila ng DPWH. Tapos ang mangyayari nun ay iiwan nila sa akin yung bahay dahil wala pa nga akong bahay mga ka-sisters sa panahon na yon. So ayan, titingnan natin itong luma muna. Itong mga ka-sisters, ayan, buksan natin yung pinto. So, ito mga ka-sisters, yung kusina ko. Bali, dalawa ang kusina ko. Ito naman ay kapag nagluto ako sa Shilane, ayan, sa gasol na yan, dito ako nagluluto. Yan, may lamisa, tapos may nakalagay ng mga kaldero. So, ibig sabihin, kapag nagluto ako sa Shilane ay ayaw ko yung iitim yung ating kaldero, kaya may para talaga sa Shilane na utensil or mga kaldero. So dito sa area na to ay dito ako nagluluto. Ay dahil wala tayong gasol mga ka-sisters at tayo ay nagtitipid, so doon tayo sa labas nagluluto ngayon. Ayan, ito yung area na kung minsan makikita ninyo ay dito ako nagba-vlog o kumakain. Makikita ninyo yung wall na yan. Ayan, para siyang kawayan. Pero yan ay sticker lang na binili ko sa Shopee. So, ayan mga ka-sisters, pasok tayo dito sa bahay natin na pinagawa ko. Ayan, ito yung pinakalabas niya. Bale, ito tour ko lang kayo dito. Ayan mga ka-sisters, yung bahay ko. Bale, ito yung main door or unang pinto. Ayan, makikita ninyo may refrigerator tayo. Dito ko nilagay kasi ang refrigerator kasi pag biglang lumakas ang ulan at hangin ay delikado doon sa lumang bahay. So, ayan. Walang laman to mga ka-sisters. Yan o, isda na kaunti at saka yun ulam. So, tinanggal ko muna sa saksakan para makatipid tayo sa kuryente. So, bale yan mga ka-sisters, may dalawang pinto tayo. Ito ay kwarto ni Hana. At doon naman ay yung kwarto ko. So, si Hana at saka si Aya ang natutulog dyan. So, ito yung pinakasala. Pinakasala ko mga ka-sisters. Ayan, may konting TV. Ayan mga ka-sisters, ito yung kwarto na tinutulugan ko. Yan. Bali yan yung aking mga gamit. So, sobrang simple lang mga ka-sisters yung mga gamit ko. Hindi ako
bili ng bili. Basta naging kontento lang ako kung anong mayroon ako ngayon. Dahil nga sa tinatawag natin na pagtitipid. Ayan, kailangan kasi natin mga ka-sisters magtipid. Dahil may estudyante tayong nag-aaral at kailangan natin yung paglaanan ng budget. Ayan yung pinakalabas nito mga ka-sisters. Yan, makikita natin dyan yung highway. Ayan, malapit ako sa highway. Sa mismong daan na papunta sa Occidental Mindoro dahil boundary ang sa amin mga ka-sisters. So ayan, papakita ko sa inyo yung papunta sa CR. Bali mga ka-sisters, ito yung pinto na kung saan sana ay papunta sa kusina. Dahil nga tayo ay kulang sa budget at wala pa tayong ipagawa. So, ayan. Nakikita nyo po na talagang wala akong kusina dito sa bagong bahay ko mga ka-sisters. So, ito yung pinakalikod niya mga ka-sisters. Yan. Bali yung banyo ko ay, nandyan ang banyo ko. Ito yung banyo na iniwan sa akin ng taga DPWH. Ayan, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin yan kasi konkreto naman ang pagkagawa ng ano nila, yung tangke nila at malaki. So ngayon pupunta tayo doon sa baba para makita nyo na araw-araw ay doon lagi ako nagluluto. Ayan mga ka-sisters, itong pinto naman na to ay budiga. Bali lahat ng gamit namin dito ay dito ko tinatambak. Ayan, budiga yan, kaya talagang masukal dahil budiga. Yan, nakatambak yung palay ko dito, mais, at saka yung ibang mga gamit. So, talagang masukal siya tingnan. Yan. Ayan mga ka-sisters, dito ako. Ito yung daan natin papunta sa ating kusina, kung saan yung pinaka dirty kitchen natin. Ayan, ang palibot niya, oh. Masukal. Dahil hindi ko pa malinisan agad dahil sobrang dami ng trabaho mga ka-sisters. So ngayon ito yung banghouse. Ito yung bahay na nilulutuan ko araw-araw. Ayan. Yan. Doon sa mga video ko na mga nakaraan ay naipakita ko po sa inyo kung anong klaseng bahay yan. Yan po yung bahay noon mga ka-sisters na tinirhan namin. Tatlo kami ni Hana, Aya, na 5 taon kami nakatira dyan. So ayan, medyo maganda-ganda na siya ngayon dahil pinaayos ko yan at ginawa ko ngang dirty kitchen mga ka-sisters kasi wala nga tayong kusina. So ayan, yung mga pinggan ko, yan. Araw-araw talaga mga ka-sisters dito ako nagluluto at dito rin ako nagbablog. Tapos yan, may puno ng mangga dyan sa ilalim ng mangga. Dyan kami naglalagay ng misa para lang kami makakain. Ayan, dyan lang kami nagbablog. Kung papansin niyo dun sa mga videos namin kung saan kami kumakain ay yung area po na yan. Tapos ito naman ay yung ating nilulutuan na talagang paitiman ng kaldero yan mga ka-sisters kasi nga kahoy ang ating ginagamit dahil sa pagtitipid at marami namang kahoy dito sa probinsya mga ka-sisters ay ayan, kahit may itim ang kaldero ay ang importante mailuluto po tayo at ayan naman ay araw-araw naman na nililinisan bago yan lutuan ay kailangan linisan talaga ng mabuti yung mga kaldero na yan na may itim. Yan po talaga ang realidad dito sa probinsya namin. Ayan yung abuhan natin. Dahil katatapos lang natin magluto mga ka-sisters. So, dito naman ako naghuhugas. Ayan, sa mga nakikita nyo sa vlog, ayan po ang aking kusina talaga, yung aking hugasan, lababo. Ayan, yan. Sa ilalim niyan mga ka-sisters ay, dito sa ilalim niyan ay, may tubo yan, papunta doon sa, ayan, doon sa may taniman ko ng kamuti at doon yun, pumupunta yung tubig natin na pinaghugasan. So, ayan, ito ay yung likod ng banghouse ko kung saan dito rin ako minsan nakikita ninyo na naggagayat ng mga gulay
Ayan, sa kabila ng mga damo na yan mga ka-sisters ay kalsada yan. Kaya napakalapit yan sa ingay talaga ng mga sasakyan. Ayan oh, may sasakyan. Kaya kung minsan pag narinig nyo na nagbablog ako na maingay ang sasakyan, ibig sabihin dito lang yan ako malapit sa bahay ko din. Bukod pa yung pinupuntahan ko doon na kubo doon sa kabila ay iba na naman yon kasi medyo malayo yun dito mga ka-sisters. So ayan mga ka-sisters, bali pinakita ko po sa inyo dahil hindi rin talaga maiwasan minsan na tayo ay maging curious or conscious sa mga nakikita natin sa video, lalo pat tayo ay vlogger. So hindi lahat ng vlogger mga ka-sisters ay sikat at maraming pera. So ako naman ay eksakto lang at least pinasalamatan natin yun sa Panginoon dahil kahit papaano ay binigyan niya ako ng trabaho. Ayan, sa pagbablog at saka sa ibang mga pinagkikitaan ko pa sa paglalambat dahil walang iba akong trabaho mga ka-sisters kundi ay sa bukid at sa dagat lang ang aking pinagkikitaan. So ayan, sa iniisip nila na ako ay sobrang tipid, tama talaga mga ka-sisters, talagang kailangan kong magtipid dahil ako lang yung may kita at naghahanap buhay. So dahil si Han at si Aya ay papunta na sa college balang araw, so ngayon pa lang kailangan ko nang mag-ipon. At ayan, sana maintindihan nyo ang sitwasyon ko kung bakit hindi nyo nakikita na may kusina ako. Ang importante mga ka-sisters ay naging komportable ako at kung ano lang meron ako ngayon, doon lang ako nagro-rotate ng buhay ko araw-araw kasi hindi nga talaga kaya pa nating magpagawa ng kusina na maganda na pwede nating i-connect doon sa bahay ko. Ang importante mga ka-sisters ay mayroon akong tinutulugan na hindi tumutulo yung ulan. Ayan, at saka medyo safe kami. At pagdating man ng bagyo ay may pupuntahan yung buong pamilya ko na sisilungan dahil konkreto nga. At mahirap doon sa baba kila nanay dahil kapag malakas ang bagyo ay siguradong hindi natin inaasahan ang calamity doon na mangyayari. So pag nagbagyo ay pupunta sila dito sa taas para temporaryeng magsilong muna dahil konkreto ang bahay natin. Ayan, pero masaya na ako mga sisters kahit wala pa muna ako ngayong kitchen na maganda or kusina na maganda. Importante sa akin sa araw-araw ay may kinakain kami, may niluluto at hindi naman sobrang sagana kundi tama lang dahil naging kontento tayo sa kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon. Ayan mga ka-sisters, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa amin dahil ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanya kaming YouTube channel. So ayan, kay Ka-Brother Ed, titingnan nyo doon si Ka-Brother Ed sa kabila. At dito naman sa kabila ay mayroon naman Milenrec. So ayan, bali umiikot lang sa amin 3 or 4 fishing brothers yung buhay namin. Ayan, sa mga gustong magsubaybay at makipagmarites kung ano ba ang buhay namin araw-araw ay ayan, may YouTube channel ang bawat isa sa amin. So maraming salamat mga ka-sisters sa inyong pagsubaybay at God bless po sa inyong lahat.